Mga kapatid sa pananampalataya, nandirito tayo ngayon sa panahon ng isang malaking pagsubok sa Muslim Ummah. Panahon ng giyera ng Iran kontra Amerika at Israel. Kinakailangan ng Muslim ay naiintindihan niya ang sitwasyon na ito at alam niya kung saan sa titindig, alam niya ano dapat ang kanyang paninindigan tungkol sa giyera na ito, para hindi siya nangangapa sa dilim ng kamangmangan. At dahilan sa gusto natin iparating sa inyo ang impormasyon kung ano ang dapat na tindig ng Muslim, gawin natin punto por punto ang pagtalakay sa khutbah na ito. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Unang punto, ano ba ang hukom ng mga ulama sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa kasalukuyang giyera ng Iran kontra Amerika at Israel? Unahin natin ang mga Sunni scholars mismo sa Iran. Ibig sabihin sa Iran mismo maraming mga Sunni na Muslim, mga kapatid natin mismo, mga Sunni scholar sa Iran. Sila po ay deklaraan ng kanilang fatwa nito nagdaan na March 19, 2026, isang araw bago dumating ang Idul Fitr. At ano ang kanilang fatwa? Nananawagan ng mga kapatid natin na Sunni, na mga Muslim sa Iran, nananawagan sila sa lahat ng mga Muslim na lugar sa buong mundo na kondinahin itong pag-atake ng Amerika at ng Israel sa bansang Iran. Pakatandaan natin mga kapatid sa pananampalataya, upang ating makamit ang tunay na kapayapaan sa mundong ito, sa bandera ng La ilaha illallah, kailangan ang mga Muslim magtulungan. Kailangan ang mga Muslim awliya sa isa't isa. Kailangan ang mga Muslim kaagapay, kaalyado sa isa't isa. Ang nananawagan sa Iran ay mga kapatid natin mismo, mga Sunni na mga Muslim. At ano ang sabi ng Quran tungkol sa pagiging awliya ng isa't isa, ang mga mananampalataya? Ba'da a'udzu billahi minas shaitanir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Malapit-lapit na bakahulugan. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan, ay mga awliya sa isa't isa. Ibig sabihin ng mga awliya ay nagtutulungan, magkakaalyado, nagsusuportahan, mga awliya sa isa't isa, ang mga Muslim. At ang nananawagan ay Muslim na kapatid natin na mga Sunnis sa Iran. Hinihimok nila na ang mga Muslim sa mundo magdeklara ng fatwa, hukom, para kundinahin ang hindi makatarungan na giyera na ginawa ng Amerika at Israel sa Iran. Ano ba ang sinabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga Muslim? Ang mga Muslim ay parang isang katawan. Kapag masakit ang isang bahagi ng katawan mo, ang buong katawan mo hindi makatulog, nilalagnat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ito po ang Muslim. Ito ang kapatiran Muslim. Kung ano ang nadarama ng kapatid mo sa Iran, dapat nadarama mo rin sa Pilipinas. Nadarama mo rin sa ibang bahagi ng mundo. Dahil tayong mga Muslim, para tayong isang katawan. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang parabola ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, habag at awa sa isa't isa ay tulad sa isang katawan. Kapag alinmang bahagi ng katawan ang nasasaktan, ang buong katawan ay hindi makatulog at nilalagnat. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ating source. Pangalawa, na hukom ng mga ulama, iisa-isahin natin ang mga hukom ng mga ulama para po mamulat kayo sa katotohanan. Pangalawa, lumabas tayo ng Iran, pumunta tayo ng Qatar. Mga ulama sa Qatar
ang kanilang grupo, International Union of Muslim Scholars. Ano ang kanilang panawagan? Nananawagan sila na magkaisa na ang mga Muslim laban sa digmaan kontra Israel. Number 3, pangatlo na hukom. Iniisa-isa ko sa inyo mga kapatid. Pangatlo, hukom ng pinakamalalaking mga ulama, humigit 30 na mga ulama sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ang kanilang hukom? Number 1, ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran ay bahagi lamang ng pangkalahatang pamumuksa ng tambalang Crusaders at Zionist laban sa kamusliman sa buong mundo. Number 2, na kanilang fatwa, wajib, obligado sa kamusliman na tulungan nilang Iran sa paglaban nito sa Amerika at Israel. Number 3, sa kanilang fatwa, ito ay sapagkat ang Crusaders po, ito yung mga kakristyanuhan na ang kanilang hangarin ibagsak ang Islam. Ang Zionist, ito yung mga Hudyo na ang pinakalayunin nila ibagsak ang Islam. Dalawang pwersa, si Trump Crusader, si Netanyahu Zionist. Dalawang pwersa. Basahin ko sa inyo, pangatlo, sa kanilang hukom. Ito ay sapagkat ang Crusaders at Zionist ang pinakamalaking kalaban ng Islam sa kasalukuyang panahon. Pang-apat na hukom, pang-apat na fatwa. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito mga fatwa ni Salim Gimba. Ang trabaho lang ni Salim Gimba, basahin niyo sa inyo ang mga fatwa ng mga ulama. Number 4 na fatwa, nagmula mismo sa Grand Mufti, Sunni na Grand Mufti ng bansang Libya, si Sheikh Sadiq Al-Gharaini. Ano ang kanyang fatwa? Number 1, ang pagsuporta sa Iran laban sa agresyon ng Amerika at Israel sa kasalukuyang gira ay pangrelihiyon na obligasyon ng kamusliman. Number 2, sa kanyang fatwa, karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili laban sa marahas na agresyon ng Amerika at Israel. Number 3, sa kanyang fatwa, ang magkakaiba na akida. Dito tayo sa akida. Ayaw tulungan dahil iba raw ang akida. Pinakamalaking ulama ng Libya, Grand Mufti, sabi niya, ang magkakaiba na akida ay huwag dapat maging hadlang para magkaisang kamusliman na labanan ang hayagan na kaaway ng Islam. Matapos natin mailahad sa inyo, marami pa po ang mga grupo na nagbigay ng hukom, pero walang oras. Matapos natin sa inyo, mailahad ang 4 lang sa mga grupo na nagbigay ng fatwa tungkol sa giyera na ito. Dumako tayo. Punto numero 2. Alin ang mas masama? Alin ang mas masama sa dalawa? Ang pag-aalimura sa mga sahaba o ang pag-aalimura sa Panginoong Allah? Okay. Ano ang kilalang hukom ng mga malalaking Sunni scholars tungkol sa Shia? Ang pinakakilalang hukom ng mga Sunni scholars tungkol sa Shia ay ang mga Shia ay mga kafir. Dahil inaalimura nila, iniinsulto nila, isinusumpa nila ang mga sahaba. Ito ang pinakakilala na paninindigan ng mga Sunni scholars. Baliktarin natin. Pumunta tayo sa mga Crusaders, mga Zionist. Alin ang mas masama? Ang kufr. Ibig sabihin ng kufr, pagiging kafir. Ang kufr ng pag-alimura ng mga Shia sa mga sahaba o ang kufr ng pag-alimura ng mga Crusaders at mga Zionist sa Panginoong Allah. Pasagutin natin ang Quran. Quran mismo ang pasagutin natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napupuot na siya ay inalimura, nilalapastangan, kung tawagin blasphemy. Ano ba ang blasphemy? Kataas-taasang lapastangan, insulto, alimura. Inaalimura ng mga Crusaders at mga Zionist sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na lalaki. Basa ang Quran. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
galit na galit ang Allah na siya ay inaalimura ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagpapaanak sa kanya ng batang lalaki. Basa ang translation. Sinasabi ng mga Hudyo, si Uzair ang anak ng Allah, at sinasabi ng mga Kristiyano, ang Misayas ang anak ng Allah. Ang mga ito ay pawang mga kasabihan lamang mula sa kanilang mga bibig. Sinusundan niya ang mga mas nauna sa kanila at mga hindi nanampalataya. Suma kanila nawa ang sumpa ng Allah. Anong pagkaligaw nila? Tanong muli, alin ang mas matindi na kufr? Ang pag-alimura sa mga sahaba o ang pag-alimura sa Panginoong Allah? Pasagutin natin ang Quran ulit. Quran ulit pasagutin natin. Nang sabihin ng Allah sa Quran na pasasabugin niya ang universe. Ano ang dahilan? Ang dahilan ba ay inalimura ng mga Shia ang mga sahaba? O ang dahilan ay inalimura ng mga Hudyo at mga Nasrani ang Panginoong Allah sa pamamagitan ng lapastangan, blasphemous na pagbibigay sa kanya ng anak? Basa. Tingnan natin sa Quran. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, at kanilang sinabi, ang mahabagin ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, katiyakan kayo ay nakagawa ng isang bagay na kakilakilabot. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Ang mga kalamitan ay halos magkalansag-lansag. Halos sumambulat ang universe. Ang mga kalangitan ay halos magkalansag-lansag mula rito. Ang lupa ay magkabiyak-biyak. Ang mga bundok ay gumuho sa matinding pagkawasak. Anong dahilan? Anong dahilan? Dahil ba sa inalimura ng mga Shia ang mga sahaba? O ang dahilan, pinapanganak nilang Allah? Basa! Ang da'aw lirrahmani walada, sapagkat kanilang iniakibat sa mahabagin ang isang anak na lalaki. So ulitin ko ang tanong, alin ang mas masaklap na kufr? Ang pag-alimura ng mga Shia sa mga sahaba o ang pag-alimura ng Crusaders at ng Zionist sa Panginoong Allah? Sigurado akong alam niyo ng sagot. Punto numero 3. Sino ba sa dalawang grupo na ito ang may kasalanan sa gira? Sino ba ang nanguna? Sino ba ang sumira sa international agreement? Sino ba ang mapangahas? Sino ang aggressor? Okay. Huwag na tayong sumagot ng personal opinion. Ang pasagutin natin data. Data mismo ng United Nations Security Council resolutions ang babasahin natin. Mismo. 4 ang binitawan ng United Nations Security Council na resolutions na lahat tinadyakan ng Amerika at Israel. Ano yung mga resolution? Unang resolution, Resolution number 1747, pinirmahan March 2007. Pangalawang resolution, Resolution number 1803, pinirmahan March 2008. Pangatlong resolution, Resolution number 1835, pinirmahan September 2008. Pang-apat na resolution, Resolution number 1929, pinirmahan June 2010. Ano ang laman ng resolution na tinadyakan ng Amerika at Israel? Ano ang laman ng resolution? Resolution na pinirmahan ng lahat ng miyembro ng United Nations. Ano ang laman ng resolution? Babasahin ko sa inyo. Shortcut. Ang Iran, sa ilalim ng Article 4 ng NPT, ay may karapatan na magtatag ng kanyang sariling nuclear energy for peaceful purposes. Yan ang laman ng resolution. Pinapayagan ang Iran na magkaroon ng nuclear energy na gagamitin sa pangkapayapaan. Mga kapatid sa pananampalataya, lahat itong mga resolution tinadyakan ng Amerika at Israel. Ang lagi-lagi nilang ibinabandera, gas-gas na bandera, ay banta sa kapayapaan ng Iran. Kapag ang Iran nagkaroon ng nuclear weapon, manganganib ang buong mundo. Katulad ng ginawa nila kay Saddam. Banta raw ang weapons of mass destruction ni Saddam.
Kaya ginira si Saddam, pinatay si Saddam, matapos patayin si Saddam, matapos girahin ng Iraq, napatunayan ng buong mundo na wala siyang weapon of mass destruction. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, noong July 14, 2015, naganap ang tinatawag na Iran nuclear deal. Ano ibig sabihin ng Iran nuclear deal? Lilimitahan ang nuclear capacity ng Iran, pumayag ang Iran. Lilimitahan ang nuclear capacity ng Iran kapalit bibitawan ng Amerika ang sanction sa Iran. Pumirma ang malalaking bansang nuclear, mga bansang nuclear ang pumirma mismo, bansang China, France, Russia, UK, USA mismo, Germany, kasama ng European Union, pumirma lahat na babawasan ang nuclear power ng Iran kapalit tatanggalin ang sanction. Aba pagdating ni Trumpo, itong baliw na presidente, Trumpo, 2018, tinadyakan niya ang nuclear deal at ibinalik ang sanction sa mga Iranian ng mas mabangis na sanction. Allahu Akbar. Ayon sa United Nations Secretary General, ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran nitong February 28, 2026 ay labag sa international law, labag sa United Nations Charter. Alam ba ninyo, naganap ang pag-atake mismo sa gitna ng peace negotiation. Nag-uusap ang Oman at ng Iran. Pumayag ng Iran na ibaba ang kanilang nuclear power. Pumayag na. Ibig sabihin, okay na. Biglang sabay na ginira ng Amerika at Israel ang Iran, dinurog, pinatay ang kanilang pinuno, Supreme Leader Ali Khamenei. Ito po ang gira ngayon. Ito ang gira sa kasalukuyan. Mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, sino ang guilty sa gira na ito? Sino ang nanguna? Sino ang oppressor? Alam na ng buong mundo na ang oppressor ay ang Amerika at Israel. Alam na ng buong mundo sino ang ilang beses sumisira sa usaping pangkapayapaan. Alam na ng buong mundo sino ang guilty sa gira na ito. Alam na ng buong mundo na Amerika at Israel ang kontrabida. Pero ang tanong, bakit ang 57 Muslim countries tahimik lahat? Walang sumusuporta sa Iran. Bakit kaya? Bakit? Ano ang dahilan? Ang pang-ibabaw na dahilan. Ibang Shia, ibang akida nila. Minumura nila, inalimura nila mga sahaba. Mga kafir yan, mga musyrik yan, hindi yan mga Muslim. Yan ang pang-ibabaw na dahilan. Ngunit ano ang totoong dahilan? Bakit hindi tinutulungan ng Iran? Ang totoong dahilan, takot sa Amerika ang mga bansang Muslim. Hindi sila natatakot sa Allah. Ang kinatatakutan nila Amerika. Ano ang sinabi ng Allah? Kapag ang kinatakutan mo Amerika, hindi mo kinatakutan ng Allah. Basa. Innama dhalikum as-shaytanu yukawwifu awliya'ahu fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin. Si Satan, si Satanas lamang ang umuudyok sa inyo ng takot sa kanyang mga awliya. Siya ang umuudyok sa mga Muslim na bansa. Matakot kayo kay Amerika, matakot kayo sa Israel. Huwag ninyong papanigan ng Iran. Dagdag pa. Kaya't huwag ninyo silang katakutan, kundi ako ang inyong katakutan kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Allahu Akbar. Walang tunay na kapayapaan ang makukuha mo, kapatid, hanggat hindi mo pinairal sa buhay mo ang takot sa Allah. Hanggat ang mga bansang Arabo, hanggat ang mga bansang Muslim, 57 Muslim countries, hindi nila pinairal sa kanilang mga sarili ang takot sa Allah, kailanman walang komporta, puro diskomporta. Ang formula upang maging komportable ang buhay mo, maging magaan dalhin ang buhay mo, ano mang problema mo, maging magaan dalhin, katakutan mo ang Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
At sino man ang mahintatakotin sa Allah ay pagkakaluban ito ng gaan sa kanyang mga gawain. Punto numero 4. Ano ba ang objectives ng tambalang Amerika at Israel? Ano ba ang pinakalayunin ng tambalang Amerika at Israel para girahin ng Iran? Dalawa. Number 1. Unang objective, regime change. Ano ba ang regime change? Palitan ng gobyernong Ayatollah, ng gobyernong monarkya. Dati-rati, bago dumating si Khomeini, ang gobyerno ng Iran ay monarkya. Hari. Siya, Pahlavi, ang hari. Bakit gusto nila na ibalik ang monarkya? Dahil ang Iran ay tuta ng Amerika. Kapag tuta ng Amerika, lahat ng langis, gasolina, anumang natural resources, hihigupin ng Amerika. Nang manalo ang Iranian Revolution 1979 at umupo si Khomeini bilang supreme leader, tinadyakan ng Amerika. Pinalayas ang Amerika. Wala na silang mapapakinabangan. Kaya ito ang number 1 objective ng gira na ito. Tanggalin ang Ayatollah government. Ibalik ang monarchical government para muli hayahay na naman ang mga Amerikano at mga Europeyano. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang tandaan ninyo. Yang mga Muslim na puro akidah, walang problema sa tauhid, walang problema sa akida. Ngunit sa panahon ng gira, mukhang hindi sila nakakita ng gira. Hindi ata sila nakakita ng bomba. Ikaw kaya makaranas ng bomba, kundi ka sumigaw ng tulong, saklolo. Mga sumisigaw na, huwag natin tulungan kasi ibang akida. Pag ikaw ang nasa gira, Allahu Akbar. Kapag natalo ang Iran, ipagpalagay natin, palayo ng Allah. Once na matalo ang Iran, wala na pong tatayo. Wala na si Saddam, wala na si Gaddafi. Pag pati na Iran bumagsak, lahat ng 57 Muslim countries na ito, lahat ng 2 billion na population ng Muslim sa buong mundo, gagawin ng Amerika at Israel na basahan, trapo, aapak-apakan. Kaya isang tabi ang akida, labanan sa akida. Kailangan magkaisa ang mga Muslim, kaysa naman sa apakan kayo. Sabay-sabay. Gamitin ang common sense. Allahu Akbar. Ang lagi nilang idinadahilan, ito ang gasgas na parati nilang idinadahilan. Kailangan pabagsakin ng Iran kasi ang kanilang nuclear banta. Ito ang lagi-lagi. Ang totoo niyan, hindi po gumagawa ang Iran ng nuclear bomb. Yung pinatay nila na supreme leader, si Ali Khamenei, siya mismo nagbigay ng fatwa. Siya nagbigay ng fatwa na haram sa mga Muslim ang nuclear bomb. Bakit haram sa mga Muslim ang nuclear bomb? Kapag sumabog ang nuclear bomb, lahat po yan patay. Tao, hayop, halaman, babae, lalaki, matanda, bata, lahat yan patay. Bawal sa Islam na patayin mo mga bata. Bawal sa Islam patayin mo mga babae. Bawal sa Islam patayin mo matatanda. Ang papatayin mo lang yung kalaban, yung combatants, yung lumalaban sa armado. Yun lang ang papatayin mo. Hindi mo papatayin yung mga babae na walang kalaban-laban, mga matatanda, walang kalaban-laban. Hindi mo papatayin yung mga halaman. Ngunit sa pamagitan ng nuclear bomb, pag pumutok ang nuclear bomb, lahat po patay. 5 kilometro sa harap, 5 kilometro sa likod, 5 kilometro sa kanan, 5 kilometro sa kaliwa, isang putok, sabay-sabay patay. Ganun katindi ang nuclear bomb. Kaya si Imam Ayatollah Ali Khamenei nagdeklara ng fatwa. Hinadlangan niyang nuclear bomb, kaso pinatay ng Amerika ang humahadlang ng nuclear bomb. Allahu Akbar. Sa kalagitnaan ng negosasyon, February 27, 2026, pumapayag na ang Iran na ibaba ang kanilang nuclear energy. Pero biglang sinabi ni Trump, hindi ako natutuwa sa negosasyon na ito. At paglipas ng ilang oras, February 28, sabay ang Amerika at Israel
dinurog ng bomba ang Iran. Ito po ang simula ng giyera. Para malaman ninyo mga kapatid, pangalawang objective. Yun ang unang objective, regime change. Pangalawang objective. At ito ang pinakamatindi na objective. At ito ang pinakalayunin. Ito ang matagal ng pangarap ng mga Hudyo. Ang maitatag ang tinatawag na Greater Israel Project. Ano yung Greater Israel Project? Ito po yung Zionist expansion. Sasakupin ng Israel ang buong Palestine. Sasakupin ng Israel ang Golan Heights, West Bank, Gaza Strip. Sasakupin ng Israel ang mula Nile River hanggang Euphrates. Sasakupin ng Israel pati ng mga bahagi ng Lebanon, Syria, Jordan at Egypt. At anong epekto? Anong epekto nito? Kung matuloy ito, kung manalo ang Amerika at Israel at hindi natin tulungan ang Iran, bumagsak ang Iran, anong resulta? Kala mo ba ililigtas ka na akida mo? Gira ang pinag-usapan, brother. Gira. Iba ang sitwasyon kapag gira. Hindi ka pa nakakita ng gira. Hindi ka pa nakakita ng lumilipad na bomba. Iba kapag peaceful. Pag gira, kailangan ng mga Muslim magtulungan. Dahil kapag nanalo ang Amerika at Israel, number 1, kukontrolin nila ang Arab world. Number 2, kukontrolin nila ang Muslim world. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi nila gagawing espesyal ang mga Muslim. Gagawin nila mga Muslim na basahan, trapo, aapak-apakan, para malaman mo. Ngayon ang tanong, 2 billion tayo, ang dami natin, 57 Muslim countries, bakit hindi tayo umubra? Bakit walang tumutulong sa Iran? Ano ang dahilan? Na naman, pang-ibabaw na dahilan, iba ang mga Shia, ibang akida nila, minumura nila mga sahaba, ibang akida nila, mga kafir sila, mga musyrik sila. Pang-ibabaw po yan, pang-ibabaw. Ano ang tunay na dahilan? Ano ang tunay na dahilan? Bakit ang mga Arabo hindi na tinutulungan ang Iran? Ang tunay na dahilan, pagmamahal sa makamundo at takot na mamatay. Anong sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pagmamahal sa mundong ito at pagkamuhi sa kamatayan. Yan po ang totoong dahilan. Punto numero 5. Ano ang objective ng Iran? Nilabanan niya ang superpower na Amerika. Nilabanan ng Israel. Ano ang kanyang objective? Number 1, self-defense. Ikaw ba naman nakikipag-negotiate ka nakikipag-ariglo ka bigla kang bubugbugin? Natural, kailangan mo na i-defense ang sarili mo. Allowed sa Islam ang self-defense. Ano ang sabi ng Quran tungkol sa self-defense? Basa. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kaya sino man ang sumalakay sa inyo, siya inyong salakayin tulad ng kanyang ginawang pananalakay sa inyo. Bakara, Suratul Baqarah, verse 194. Mga kapatid sa pananampalataya, yan ang unang objective ng Iran. Pangalawang objective ng Iran. Bakit niya kinalaban? Nilabanan niya ang superpower ng Amerika. Pangalawa, para ipagtanggol ang Palestine. Wala pong nagtatanggol sa Palestine. Ang kaya lang ng mga Arabo ay magdala ng bigas, magdala ng grocery, magdala ng hamper, magdala ng kung ano-ano inumin. Pero walang sino man sa mga Arabong bansa malakas ang loob magdala ng armas sa mga Palestino. Hindi lang ngayon tumutulong ang Iran sa mga Palestino. Mula pa ng 1949, 1950s, 1960s, 1970s. Hindi pa gobyerno si Khomeini. Mayroon silang lihim na movements. Tinutulungan nila ang mga Palestino. Bago maging supreme leader si Khomeini, tinutulungan na nilang palihim ang Palestine. Noong si Khomeini nakaupo na bilang supreme leader. After the 1979 Iranian Revolution. Doon nagsimula na kalaban ng Israel ang Iran. Dahil ang Iran sinusuportahan ng armas ang mga Palestino dahil alam nila yung hadith. Ano sabi ng hadith? Kapag naririnig mo yung Muslim na sumisigaw, tulungan niya ako, hindi mo tinulungan, ikaw na Muslim ay kafir. Basa! Anong hadith?
Sino man ang marinig ang sigaw ng isang Muslim na nagsasabi, "Oh Muslim, pakiusap, tulong." Pagkatapos sa hindi niya tinulungan ito, siya ay hindi Muslim. Ibig sabihin, siya ay kafir. So hindi kaya ng mga Iranian na pakikinggan mo lang ang Palestino na binubumba, dinudurog. Sa tingin ng mga Iranian at sa tingin ng mga world leaders, ang Palestine inagawan ng lupa, inagawan ng kalayaan, inagawan ng karapatan, inagawan ng dignidad, at inagawan ng buhay na karapat dapat ipagtanggol. Ngunit walang nagtatanggol. Lahat bagang buntot, maliban sa Iran. Allahu Akbar. Objective number 3 ng Iran. Bakit kinalaban ang Amerika? Objective number 3, sarahan ang Strait of Hormuz. Ano bang Hormuz? Dumadaan dyan ang lahat ng mga barko. 20% ng langis sa buong mundo dyan dumadaan. Sinarahan ng Iran. At ang kondisyon, papayag silang dumaan kayo dyan, bumili ka ng gasolina. Ang gagamitin na pera ng pera ng China, hindi dollar ng Amerika. Bakit? Ano bang kinalaman sa dollar? Ang pinaka kaluluwa, buhay at kaluluwa ng American Empire ay US dollar. Ipiprint lang nila, puhunan lang papel at saka tinta. Magprint sila ng bilyones, trilyones na dolyares. Bibili nila ang lahat ng mga bansa ng mga natural resources. Wala silang kagasto-gasto, papel lang at saka tinta. Kapag na-knock out ang US dollar, knock out ang ekonomiya ng Amerika. Pag na-knockout ang ekonomiya ng Amerika, knockout ang military power ng Amerika. Pag na-knockout ang military power ng Amerika, knockout ang American Empire. Objective number 4 ng Iran, palayasin ang CENTCOM. Ano yung CENTCOM? Central Command. Ano yung Central Command? Lahat ng American bases na nasa Middle East, mga armas ng Amerika sa Middle East, ang tawag diyan Central Command. At ang objective ng Iran, palayasin ang Central Command, palayasin ang American forces sa Middle East. At number 5 na objective ng Iran, bakit nilabanan ng Amerika at Israel? Para i-humiliate ang Israel. Ito, mga kapatid, sa pananampalataya, ang mga katotohanan sa giyera na ito na kailangan maintindihan natin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Last na lang na punto. Punto numero 6. Hiraman natin ang fatwa ng isa sa pinakamalaking ulama sa buong mundo, si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, patungkol sa Shia, patungkol sa giyera. Ano ang kanyang hukom? Sa panahon po ng giyera, tandaan natin, sa panahon ng giyera, dalawa ang kailangan maintindihan ng Muslim. Una, ipagtanggol ang lupa ng mga Muslim, ipagtanggol ang ari-arian ng mga Muslim. Pangalawa, kung magkalaban ng dalawang evil, dalawang kasamaan, dalawang kalamidad, mas piliin ang lesser evil. Sa panahon ni Ibn Taymiyyah, ang digmaan ay Mongol, ang kalaban Mongol. Sa panahon na ang kalaban ay Mongol. Ngayon, nagbigay si Ibn Taymiyyah ng fatwa na bagamat iba ang akida ng mga Shia, ibang akida ng mga Sunni, ngunit kung sila ay magtulungan, ito ay lesser evil. Ito ay mas maliit, mas magaan na kasamaan. Kaysa naman sa mas malaking kasamaan
Greater evil, pag nanalo ang Zionist, nanalo ang Crusaders, at natalo ang Iran dahil hindi tinulungan ng mga Muslim, dahil sa akida-akida, hindi tinulungan ng mga Sunni ang Iran at natalo ang Iran. Napakalaki ng calamity, napakalaki ng pinsala. Ano ang pinsala? Ulit-ulitin ko. 57 Muslim countries. Sabi ng Maranao, udiran nakipanguraki ng mga Muslim sa dunia. 2 billion na mga Muslim na udiran nakipanguraki lang. Doon napagato. Kaya ayalalayo na ditiro na akida sa lakaw akidiran. Sambida kiso peace time, war time. Igira-gira. Na api ang taon noon na kinakailangan na tuba nga sa mga Muslim. Kapag panahon ng gira, kailangan magtulungan ng mga Muslim. Ang pagtutulungan ng Sunni at saka Shia, lesser evil. Mas maliit na pinsala. Iwasan ang mas malaking pinsala. Ano ang mas malaking pinsala? Manalo ang Crusaders at saka Zionist. Lahat ng Muslim sa mundo gagawing apak-apakan at basahan. Nawa, naging malinaw ito.